Barangay Sampaloc, matatagpuan ng 1,000 fish cages. Mahigit 700 dito, pagmamay-ari ng mga Chino mula sa mainland China. Alam mo ba na pag-harvest na ito, meron pa rin kaming 50 centavos per kilo na kinikita dyan. Sa sitwasyong ito, nagbunga pananamantala ng mga dayuhang Chino na may pangungunsente ng munisipyo ng Talisay. Taal Lake, isa sa mga pangunahing tourist spot sa Luzon. Dinadayo ito ng mga lokal at dayuhang turista dahil sa bulkan ito na nasa gitna ng lawa. Sa lawa ng Taal lamang matatagpuan ang mga malinamnam at masasarap na isdang tabang tulad ng maliputo at tawilis. Ang mga ito ay nanganganib na posibleng tuluyang mawala dahil sa nakakaalarmang talamak na pagdami ng mga fish cage na nasa kabuuang mahigit 10,000 na sa paligid ng lawa ng Taal. Itinuturong pangunahing dahilan ng mga fish cages sa unti-unting pagkasira ng lawa ng Taal. Sa Tagaytay pa lang tanaw na ang mga nagkalat na mga fish cages sa lawa ng Taal, partikular sa bayan ng Talisay, Batangas. Isa sa mga naalarmang negosyanteng nagmamay-ari ng restaurant na may overlooking view ng Taal Lake ang nagsalita. It's an eyesore. In 2004, there are only very few fish cages around Talisay there. Okay. But lately, it has proliferated and the view has been distracted and it looks dirty. And the tourists were wondering why we are allowing these fish pens. Maliban kay Lilia Galicia, marami ring mga negosyante sa Tagaytay ang nagsalita. Subalit, ayaw magpakuha sa harap ng aming kamera. Iisa ang kanilang hinaing, ang paglalapastangan ng mga fish cage operator maliban sa nakakasirang tanawin ito sa lawa ng Taal. Buwan ng Agosto, dinagsa ng mga text messages at email ang bitag. Hinihikayat ang bitag na bisitahin ang lawa ng Taal, partikular ang bayan ng Talisay kung saan matatagpuan daw mga dayuhang negosyanteng Chino na tumatayong financier na mga strukturang fish cage sa Taal Lake. Sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas, kahit mga bangkero na nagpaparenta ng mga bangka sa turista, nagre-reklamo sa mga nakabalandrang fish cages na dapat nilang iwasan muna para makarating sa isla ng Taal. Nakatulong ba yan sa tourism? Ay, hindi mo sa ano. Sabi ng mga turista dyan, mga para mga squatter ko yan. Dahil sa Tagaytay pa lang po kita na Dito, sa bayan ng Talisay, matatagpuan ang kakaibang mga strukturang fish cage kumpara sa gawa ng mga lokal na fish cage operator sa bayang ito. Teknolohiyang kakaiba, gawang bakal. Hugis pabilog na ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan. Kung tutusin, ang mga fish cage ay dapat gawa lamang sa kawayan, subalit nakakalusot. Mas matibay po yung bakal at yung may drum. Kasi Pero iba yung legal pa sa munisipyo, parang gusto ng munisipyo at kawayan lang. ay nalulusutan po tayo ng mga yan. Sa bayan ng Talisay, Barangay Sampaloc, matatagpuan ang 1,000 fish cages. Mahigit 700 dito, pagmamay-ari ng mga Chino mula sa mainland China. Ito yung map ng Barangay Sampaloc, CLN. Usually, basta bilog Sahara eh. Bihira naman yung hindi Saharang, hindi bilog. Naka-indicate dito, Area 3, Sahara yan, Area 2, Sahara. Ito lahat na may asterisk, Sahara lahat yan eh. Ginagamit ng mga dayuhang Chino ang mga residente ng Barangay Sampaloc bilang mga caretaker sa kanilang mga fish cages. Pumapayag naman magpagamit ng kanilang pangalan ang mga residente ng Barangay Sampaloc upang makakuha ng permit sa munisipyo dahil ang kanilang pang-akit magiging kasosyo daw sa negosyong ito. Pakinggan si Mayor Florentino Manimtim Jr. Kumukuha sila ng partner dito sa aming bayan. Halimbawa, ako yung may kapital, isa akong Chino, nagpunta ako sa Talisay, nakipag-usap ako doon sa mga locals at sinabi kong gusto kong maglagay dito ng fish cage, ipapangalan ko sa iyo, bibigyan kita ng pampagawa ng cage, bibigyan kita ng fingerlings, susuportahan kita sa patuka.
negosyo na yun di ba? So ikaw bang taga rito, hindi ka papayag kung wala ka namang kapital? Di ba? At pwede ba kaming gumawa ng ordinansa na bawalan namin yung isang taga rito na pumasok sa ganong klase ng hanap buhay? Parang hindi namin pwedeng bawalan yung aming mga kababayan na pumasok sa ganon, di ba? Kasi ang importante lang dito, yung kababayan namin na binibigyan namin dito sa ginagawang ito, kahit na hindi kanyang kapital, makikinabang siya. So ang nangyayari, parang isang may kapital na dumayo, humarap ng partner, mahihila mong iangat yung kabuhayan ng isang taong taga rito na magiging partner mo. Diba? Sapagat kikita yun sa iyo. Sa sitwasyong ito, nagbunga ang malikhaing sistemang pananamantala ng mga dayuhang Chino na may pangungonsente ng munisipyo ng Talisay. Ito ang dahilan ng problema sa bayan ng Talisay, kaya nalalapastangan na ang lawa ng Taal. Isa sa mga kumpanyang nakinabang sa kahinaan ng sistema ng munisipyo ng Talisay ang Sahara Corporation. Lantaran ng pahayag ng lokal na pamahalaan sa pabor na pinakikinabangan ng kumpanyang ito na gumagawa ng fish feeds. 200 tao sa 2,000 na kung saan ang isang 10 ay 6,000. Sa 200 ang mabibigyan mo ng 6,000 magkano yun, di ba? 1.2 million yun. Ninakita ng aming pamahalaan. So yung pang mga dealer ng feeds na kukuha siya ng permit, ng business permit. Then, alam mo ba na pag-harvest na ito, meron pa rin kaming 50 centavos per kilo na kinikita dyan. Pagka yung isda na. Kung halimbawa ang harvest namin sa isang araw 10 tons. Meron kaming 5,000 para sa bayad ng isda. Pagpasok ng feeds, may bayad din yun. Sa amin po ay napakalaking tulong sa akin mga kabarangayan. Kasi yun po isang talaga namin pinagkukunan ng pondo. At yung mga tao dyan talaga nag-aanap po araw-gabi. Kasama ang hepe ng Bureau of Permit ng Talisay, ipinagmalaki nito sa bitag ang mga fish cages na pagmamay-ari ng mga dayuhang Chino sa barangay Sampaloc. Yung pinakamaraming case, 1,000 po ang allocated namin dito sa Sampaloc. May namumuhunan diyan. Pero ang mga empleyado at mga trabahador ay taga rito sa amin sa Talisay. Sa din nga pala ito, Si Mang Paquito, isang caretaker na mga fish cage na pagmamay-ari ng dayuhan Chino. Maganda at maayos naman po ang pagbibigay sa amin ng aming manager. Sa akin po, lalo na buong pamilya ko dito umaasa at saka yung aking mahigit sigurong 20 tao na nagsisilbi sa akin. Pati pamilya nila doon lang po umaasa sa aming hanap buhay dito sa fish cage. Samantala, si Mang Max, dating caretaker din ng isang dayuhang Chino, subalit nagsarili na. Makikitang struktura ng kanyang fish cage na gawa lamang sa kawayan. Dati nga kami may pinanser, halos sila lang din ang kumikita. So konti lang natitira sa amin. Ngayon, ginawa namin, nagkaroon kami ng konting puhunan, nagsarili na kami na lahat ng kita pumapasok sa amin. Ay, yun o yaring check. Yun ang modelo ko ngayon para matibay daw. Lifetime service. Yun na yun, kaya na regular na lang talaga. Aba, wala ko kami magagawa. Gawa ng kono yun. Yun o patitibay ang matay kami kulang puhunan. Ang isang kitso niya, 100,000 kapital. Ay, ang amin nung 7,000 lang. Taong 1996, ang Taal Lake ay idineklarang isang protected area sa ilalim ng National Integrated Protected Area System o NIPAS Act at ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na siyang nakakasakop dito. Taong 1996 din, ipinag-utos ni Presidente Fidel Ramos ang magpapaalis at pagsisira ng mga fish cages at iba pang struktura sa Taal Lake at Pansipit River. Ito'y upang maiwasan at mapanatili ang mga isdang tabang tulad ng tawilis at maliputo na makikita lamang sa lawang ito. Subalit, sa kabila ng lahat, lalo pang dumami ang mga fish cages sa Taal Lake sa mga nagdaang taon hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa mga eksperto at environmentalist, taon-taong patuloy ang pagdumi ng tubig ng lawa ng Taal na nagiging sanhi ng taunang fish kill. Itinuturong dahilan ng mga fish cages
na nakapaligid sa Taal Lake. Nitong nakaraang taon, idineklara ni DENR Secretary Lito Atienza ang gradual phase-out sa mga fish cages sa Taal Lake na may palugit na 2 taon. Bagamat nakakakuha ang mga fish cage operator ng permit sa lokal na pamahalaan, ayon kay Secretary Atienza, lahat daw ng mga fish cage sa Taal ay illegal sa dahilang wala itong Environmental Compliance Certificate mula sa Environmental Management Bureau o EMB at clearance sa Taal Volcano Protected Landscape Protected Area Management Board o TVPL-PAMB. Sakaling kumuha man ng permit sa EMB ang mga fish cage operator, hindi sila mabibigyan. Subalit, sumasalungat dito ang mga lokal na pamahalaan at maging ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa gradual phase-out ng DENR sa mga fish cage sa Taal Lake dahil sa kanilang lokal na ordinansa at sa Presidential Proclamation 906. Kung tutusin, dapat mangibabaw yung batas nasyonal na ipinatutupad ng DENR kaysa batas na sinusunod ng mga lokal na pamahalaan na dapat sumailalim lang sa batas nasyonal. Ayon naman kay DENR Region 4A Director Nilo Tamario. Dito nga pumapasok ang jurisdiction ng Protected Area Management Board. Ito ang maaring venue para ma-harmonize kung ano yung batas na pumapailalim dito, kaugnay din ng mga lokal na ordinansang ipinasa ng mga lokal na pamahalaan. At kaya mahalaga kasi yung pagbubuo ng isang management plan dyan. At yun yung pinagtutulong-tulungan ngayon ng iba't ibang sektor. May nakahanda na bang plano? Substitute doon sa mga mawawala ng hanap buhay? Kaya po, nasa proseso po ngayon ng pagbabalangkas ng management plan na may consideration sa dalawang ito. Multiple use zone at saka strict protection zone. So yung usapin po ng livelihood, doon papasok po yun doon sa multiple use zone. Yun nga po, kailangan po ilatag natin ang Protected Area Management Plan. Hindi maisat patutuparan yung sinasabi ni Secretary Lito Atienza na zero fish cage kasi minomodify nyo na binibigyan nyo na lang ng sinasabing protecting zone at sure, hindi mangyayari yung sinasabing zero fish cage. Inanyayahan ang bitag ni Governor Vilma Santos Recto sa kanilang Taal Forum kung saan tutuldukan ang issue ng mga fish cages sa lawa ng Taal. Kasama sa forum ang lahat ng miyembro ng Protected Areas Management Board or PAMB, representante ng Regional DNRR, mga alkalde at kilusang ng maliliit na mangingisda sa Taal. Sa pambungad pa lang, prangka ang gobernadora sa kanyang mga binitiwang salita. Ang akin din pong katayuan bilang isang ina ng lalawigan ko ay hindi madali. Ako'y naguguluhan, sali-saliwa yung batas. Asan ba ang aking karapatan dyan bilang gobernador? Ako'y nalilito, sabi ko kung yan ay naitayo dyan, kanino nang galing ang permit? Kung talagang seryoso tayong ganito kagulo, let's do a presentation with the present situation ng Taal Lake ngayon. At kami po talaga'y nagpunta doon, ay talagang nakita ko po yung lugar na talagang puro fish cages. Abay, nung aming medyo nalinis na yon, 2 araw lang ay may nakatayo na naman. Patago pa yung itinayo. Nasa ilalim ng tubig. Hindi naman yan pag sinabi mong dadaanan mo lahat ay ganun lang. Face by face din po ang galaw dyan. Kailangan yan, may programa rin kung saan tayo magsisimula at tamang pakikipag-usap sa mga taong ating madadagdan at tatamaan. Hindi ito tanggal ng tanggal. May monitoring pa rin ito afterwards. And this will also require pondo. Isa pa nating problema dyan, meron pong isang tiga-Tagaytay na nagreklamo, nasisira daw po yung view ng kanyang resort. Kasi daw po yung Taal Lake, overlooking sa kanyang resort, kita lahat ng fish cages. Parang hindi yata tama. Kung meron dapat magreklamo yung mga Batanggenyo, because Taal is in Batangas and not hindi pag-aari ng Tagaytay. Lastly, ang lawa ng Taal ay hindi para sa ibang dayuhan. Huwag tayong pailalim sa mga dayuhang sumasakop ng Taal Lake dahil hindi kanila yan. Tapos ang mga Batanggenyong ginagawang trabahador. At ngayon pa, tinatanggal na po yung mga Batanggenyong trabahador. Kumukuha na sa ibang lugar kasi ang iniisip nila yung mga Batanggenyong trabahador daw po'y nagnanakaw ng isda. So there are a lot of things we need to do para po sa atin sa Taal Lake. Hindi para tanggalan ng kabuhayan ng mga tao, but at least to regulate at maipakita natin
akin na kaya pa natin pangalagaan ng tubig at ang ating pong Taal Lake. Kasama rin sa nasabing forum ang Region 4A Director na si Rosa Macas. Dito, inihain niya ang mga rekomendasyon ng BIFAR upang mapanatili pa rin ang fish cages sa Taal nang hindi ito nasisira. Alam natin na magpatong-patong yung 7160, yung NIPAS Law, yung 8550, yung Fisheries Code, na pag-aaral-aralan natin to kung paano ba natin itong ma-harmonize kasi ito po yung aming recommendation. We strongly recommend the stand of the governor to retain the 6,000 units of cages. So, mag-sacrifice tayo ng 20,000 metric tons para naman masaayos natin ang ating aquaculture sa Lawa ng Taal. We recommend that there will be a fish sanctuary. And then within the fish sanctuary, pwede rin maglagay tayo ng breeder sanctuary. Halimbawa, maglagay tayo ng mga breeder doon ng mga mallet, yung banak. Ang banak, di hamak na mas masarap pa sa bangus. Wala pa siyang tinik. Mataba. Hand in hand is yung monitoring and law enforcement. Kasi alpas tayo ng alpas. Gamit naman tayo ng gamit ng mga lambat na maliliit yung mata. So hindi pa nga nakapalaki yung mga inaalpas natin, nahuhuli na rin. Kaya ito, function na rin ito ng local government units kasama din sa PAMBI. Yung ating sinasabing 6,000 cages, i-arrange natin ito as an ecotourism-based zone. Red, kung papayag po kayo. I hope you will support our recommendation. Na yung sinasabi natin, halimbawa, yung 6,000 na cages, doon natin ilagay banda na meron ng mga boya. I-design natin na parang ecotourism siya, na magandang puntahan ng ating mga turista. Halimbawa, lagyan natin ng mga flag-flag, pagkatapos meron doon kung ano-ano, para attractive siya. And then ma-arrange siya na hindi siya masagwang tingnan. Halimbawa, row of 5, and then navigation lane, row of 5, and then in between meron namang 5 meters, and then rows of 5. Parang ganon. Hindi yung basta na lang kung sino yung gustong magtayo doon ay sige-sige. I-arrange natin para kung mayroong turista, they will be attracted. Ano ba yung nandoon? Can we go there and see what are there? So ito po, rationalized ornamental fish growing backyard para hindi na natin guluhin yung lawa at ang aking panawagan ay kung meron na tayong mga alternative livelihood na fishery-based pa rin, I recommend that it should be properly rationalized so that we will not commit the same mistake. Para matuldukan ang kaliwat kanang palitan ng kuro-kuro sa sitwasyon ng Taal Lake, sinagot ni Batangas Governor Vilma Santos Recto ang bangayan sa isyong ito sa bitag. Realistically wise, I don't think we can finish everything in 2 years na ibinigay po niya sa amin. We were able to talk and I told him, with all honesty po, Secretary, I cannot do that. I mean, masama man pakinggan, but we need enough fund. Kulang na sa pondo, hindi kami makakagalaw right away. Di ba kayo pwedeng humingi ng pondo ron sa pamamagitan ng national government, maybe support you again and yung clearance ng mga waterway nitong Taal para doon mahikayat ang turista? Is there any possibility? Meron po, oo. Isa sa mga balak dyan na maibibigay na alternative livelihood kahit kami mamuhunan, pag yan ay amin nang nalinis, ay yung pagbibigay ng mga bangka na po pwedeng pang tourism program namin. At through this, miski mga mangingisda, ito mga bangka na ito na iikot sa Taal at po pwedeng through sa bangka na sila kakain ng mga tilapia o mga tawilis na dito lamang nila makikita. But again, kailangan namin always sa lahat ng mga programang ganito, kailangan namin talagang suporta ng national government.